Good morning po sa ating lahat. Alam niyo, yung mga nangyayari po ngayon sa mundo, it exercise control. No? Makikita po ninyo from one world religion tungo dito sa tinatawag na alien invasion. Kuno, di ba? Dahil sa totoo lang po, may lahing Nephilim yung mga yan. Mga demonyo po yan. At they are not aliens, they are demons. Sapagkat kung ibabase mo lahat sa Bible ang ating faith at hindi ka magtatapon ng tingin doon sa ibang mga sinasabi ng outside from the Bible, talagang magkakaroon ka talaga ng tinatawag na kumbaga paghuhukay na malalim sa mga salita ng Diyos. At makikita mo nga doon nagkaroon ng rebellion, itinapon si Satanas at yung mga sumama po sa kanya, yung mga nag-decide na sumama po sa kanya, tinawag ng mga fallen angels. Hindi na po bago sa atin yan. Kaya sa panahon po natin ngayon, nangyayari na po ang mga nakasulat po sa Bible, especially po sa Book of Revelation. At ang talaga pong ako naniniwala po ko, the next big event as far as Christians are concerned, opo, the next big event would be the rapture of the church. Okay? Bagamat punong-puno po ng signs ng second coming, I believe the next big event, the rapture of the church. Alam niyo po ba kahapon, may pinuntahan po ako, tapos habang nakasakay ako sa sakyan, ito na kayak ako. Bigla kami magdi-disappear. Tapos, kling, ayan na, yung ganon. Pumapasok siya sa isip ko eh. Tapos parang, oo, kasi pinagtugma-tugma ko yung mga pangyayari. Nandyan na si One World Religion, nandyan na yung alien pong yan talagang babantayan natin yan. Tapos nandyan na rin po yung mga bansa na nagkakaisa, no? May narinig pa nga po ako na parang nagkakaroon ng conspiracy, kunwari magkaaway na bansa, tapos meron silang pinaplano sa mundo, like yung pandemya noong nakaraan. Kung titignan po natin, parang nagkaroon po talaga ng, may aunt told me, gawa ng tao yung pandemic last time, yung COVID, no? At mga bansa raw po ang nagkakaisa-isa dyan, yung mga malalaking bansa, mayayaman na bansa. At hindi na po tayo magpapangalan kung ano-ano ang mga ito. Kaya nga po, ang pinakakalaban talaga ng Diyos dito ay si Satanas. Dahil itong mga ganitong mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon, si Satan ang may pakana. At ang pinaka-ultimate na gagawin niya, dito nga po sa last 7 years, since alam niyang na nabibilang na po ang kanyang panahon, ay ang lilitaw na suwail o yung Antikristo. Sabi nung iba, medyo bata pa raw ang Antikristo, pero kung di po ako naniniwala, ang Antikristo ngayon nasa edad 30 na. At kung edad 30 na siya, lilitaw na po siya anytime. Hindi na po siya bata, matagal na po siyang nandito. Hindi nga lang natin makikilala kung sino, sapagkat dadagitin na po tayo ng Panginoong Hesukristo. So, sa lahat po ng nangyayari ito, kampante lang po tayo, no? At ang pinakababantiyan ko pa rito, kapag ka nagkaroon ng kapayapaan, yung ba sinasabi nila, uy, mapayapa na ang Iran, mapayapa na ang mapayapa na ang Israel, hindi na sila parang dito tayo binigyan ng warning eh. Kung sinasabi nilang kapayapaan, biglang distraction darating, hindi po ba? Parang false peace. Makinig pong mabuti, hindi magkakaroon ng true peace hanggang wala yung Prince of Peace. No? Kaya wala na pong kapayapaan na i-expectin ka kung nag-aaral ka ng Bible sa mga ganyan, kasi doon na po lahat papunta. Am I just being negative? No. Sumasabay lang po ako sa kung ano yung nangyayari sa Bible, kung ano yung nangyayari sa panahon natin. Dahil pinag-aaralan po natin ito eh. Diba? Ito yung mga bagay na wala na po tayong control, kasi talagang ito ay magaganap at magaganap po talaga. Hindi po ba? So, at bilang Kristiyano, you should be excited sa mga pangyayaring ganito. Hindi ka matatakot. Kaya pag may nagsasabi nakakatakot, ganun, baka hindi ka Kristiyano. Ba't ka matatakot? Sa mga pangyayaring ganito, lumalapit na yung pagkakataon na makikita na natin ang Panginoong Hesukristo sa araw ng rapture. Ba't ka matatakot?
Nakakatawa po yung ibang Kristiyano. May mga vlog pa rito. Nakakatakot po, nakakapangilabot po itong ganito. Ba't ka matatakot? Hello? Greater is He who resides in me than He who resides in the world. 1 John 4:4, just in case you don't know that, no? If you're a real Christian, sino ba ang totoong Kristiyano? Ayan, kailangan natin pag-usapan ito. We really need to talk about this. Kahapon ang topic ko, the cross. Ibabalik ko po sa cross. Sino po ba ang totoong mga Kristiyano? Yung mga naniwala lang sa ginawa ni Jesus sa krus ay sapat na. Those who believe in the finished work of Christ, that's sufficient for everything, salvation, sanctification, blah, 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 chu-chu-chu, sa lahat-lahat. Pag naniniwala ka na sapat na yung ginawa ng Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo, then you're a Christian. Kasi wala ka ng ibang pwedeng asahan pa kundi yung ginawa lang niya sa cross. Tetelestai kanya. Naganap na. It is finished. No? So, ang buhay Kristiyano po, napakasarap, napakaligaya. Despite all of this, nagre-rejoice ka dahil alam mo na ang Panginoon ay tinutupad na niya yung kanyang mga pangako na nakasulat sa aklat ng Revelation para sa atin. Di ba? Pero yung mangyayari po sa atin, since it's a mystery, it's not prophecy. Ito po ay ang the rapture of the church. Nasa Thessalonians po yan, basahin na lang po ninyo. Ito po ay magaganap po talaga. Mauuna yun kumpara sa second coming. Sapagkat prior to the second coming, di ba, 7 years, no? Na 7 taon na maghihirap ang mundo. Ito nga ho yung tribulation na binabanggit na talagang ang mundo ay magdaranas. Ito po, kung tutuusin, ang tanging concern na lang po natin as believers dito ay maparating dun sa mga hindi pa mananampalataya ang gospel. It's about the gospel pa rin. It's about Jesus, His grace. They should know His grace. Na yung ginawa niya sa krus, sapat na. No? Sino bang mapupunta ng langit? Yung mga nagtiwala sa finished work ni Christ. Ngayon, sino mapupunta sa impyerno? Yung kabaligtaran, yung mga hindi nagtiwala sa finished work of Christ. So, ibig bang sabihin, maraming religyoso sa impyerno? Abay, napakarami po. Marami bang mabait sa impyerno? Sobrang dami pong mabait. Sobrang magalang, sobrang dito sa mundo, gumagawa ng almost perfection. Pero ba't nasa impyerno? Dahil hindi sila naniwala sa finished work ni Christ. Amen? Nanangan sila sa relihiyon nila, nanangan sila sa pwede nilang gawin, nanangan sila doon sa ano pang mga bagay na pinagmamalaki nilang kaya nilang gawin at may kakayanan sila. No. No, no, no. Tingnan niyo yung magnanakaw na kapatid na katabi ng Panginoong Hesukristo sa krus. Pinangalanan nga po nila itong Dimas, bagamat sa Biblia wala akong pangalan yan. Sige, Dimas, for the sake of maging madali. Yung isa, Hestas, hindi ba? O, gusto mo ba Hestas ka? Siyempre hindi, gusto mo Dimas ka. O, sabi ni Dimas, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ng Lord Jesus sa kanya, I am telling you, today you shall be with me in paradise. Today! Kasi nung araw na yan, pareho silang namatay. Kaya today. Pero si Jesus, ibinigay niya yung spirit niya dahil siya ay Diyos. Ang Diyos hindi pwedeng mamatay. He gave up the ghost. He gave up His spirit. At sinundungan niya yung magnanakaw. Kung tawagin na lang po natin ay Dimas. At ngayon nasa glory ng kalangitan. At mamimit po natin siya sa araw ng rapture. Nandun po siya. Amen? So ayun, gusto ko po sabihin, itong mga alien, wag niyong katakutan yan. Hindi nakakatakot yan. Nakakatuwa po yan. Kumbaga cute. No, joke. Pero hindi. Mga bagay na ganyan hindi tayo takot dahil alam natin, greater is He who resides in us than He who resides in the world. No? Panahon na po para tayo ay mamulat. Hindi tayo nag-ooperate under fear, but we operate under grace. And since we operate under grace, we can easily share the gospel of grace effortlessly and without fear and with full courage. Thank you. God bless. Mga ka-good vibes, subscribe na po kayo. God bless.